Lorenzo POV. I don't even know how to manage my time. And then this, I left work early to be with Elizabeth and to surprise her. But I was the one surprised by Cassandra. Damn! Hindi ko magets kung bakit parang galit si Cassandra. Hindi naman ito nakita si... Hindi kaya nakita niya kami ni Elizabeth? Pero paano kaya? Nasa loob pa ng kotse ngayon si Elizabeth at ako naman ay hindi malaman ang gagawin. Kung susundan ko ba si Cassandra o hahayaan to na mag-isip at magalit dahil mas priority kong makasama ngayon si Elizabeth. Sinubukan kong tawagan si Cassandra ngunit hindi nito sinasagot ang tawag. Hindi ko alam kung paanong paliwanag ang gagawin ko dahil hindi naman ako sigurado sa dahilan kung bakit ganoon na lang siya galit tumingin sa akin. At dahil si Elizabeth ang kasama ko ngayon at hindi ko siya pwedeng basta iwanan na lang, ay siya ang pinili ko na makasama ngayon. Total, napatunayan ko naman na sa sarili ko na si Elizabeth naman talaga ang mas gusto ko makasama. Muli kong binalikan ng asawa ko at pinagbuksan ang pinto para makababa. Yes, siya ang pinili ko ngayon dahil sa mga nangyari sa amin ni Cassandra lately ay napagkumpara ko sila nito. Oo, nagalingan ako sa ginawa namin ni Cassandra. Pero bilang lalaki na lang, iba kapag si Elizabeth, iba kapag siya ang katabi ko sa kama. Hindi na niya ako kailangang akitin para lang may mangyari sa amin. Dahil kahit wala tong gawin, gustong gusto ko ang lahat rito. Sa pagbukas ko, ay nadatnan ko si Elizabeth na tila balisa at mukhang malalim ang iniisip. Nakatitig lang siya sa cellphone niya. Babe, let's go inside. Tumango naman siya at tinanggap ang kamay ko. Inilalayan ko tong bumaba at akbay-akbay ko habang naglalakad kami papasok. Still, tahimik pa rin to hanggang makarating kami sa loob ng kwarto namin. Ano pa nga bang gagawin namin sa loob? Mag-asawa kami at alam na niya siguro kung anong gagawin namin dito sa loob. Agad kong inilak ang pinto ng kwarto namin at saka ko siya niyakap pula sa likuran. Sinamyo ko ang kanyang buhok at marahang pinaglakbay ang aking mga kamay sa makinis nitong braso. Hinayaan niya lang ako sa kung anong gusto kong gawin. Sunod kong hinawi ang buhok nito upang malaya kong hagan ang balikat nito. Nagre-react ang tawanan nito kada dumadampi ang labi ko sa kanya. Nang hindi na ako matiis, ay kaagad ko na siyang pinaharap sa akin. Hinawakan ko ang mukha niya at marahang hinagkan. Ang pagka-inosenteng labi nito ang pinakagusto ko rito. Pumikit si Elizabeth at dinama ang tamis ng aking halik. Maya-maya lang ay parang nahalata ko na hindi ito sumasabay sa aking halik. Saglit akong huminto at kinausap siya. What's wrong? Hindi mo ba nagustuhan? So strange. Hindi naman to tumatanggi sa aking mga halik. I get to know her. Hindi naman sa hindi ko nagustuhan. Sadyang wala lang ata ako sa mood. Ang tita kasi, naiisip ko siya. Ayaw niya akong paalisin dahil baka raw bigla na lang siyang bawian ng buhay, Lorenzo. Pwede ba akong umuwi pagkatapos nito? Hindi kasi talaga ako mapakali. Pagkatapat ni Elizabeth sa akin, napakamot na lang ako ng batok. Alam ko naman na may sakit ang taong nagpalaki rito at kailangan siya nito. Kaya lang ay nakakaramdam pa rin to ng inis. Namimiss ko talaga si Elizabeth, kaya siguro ganito na lang ang naging reaction ko. Damn! Bakit ka pa sumama? Sana kanina pa lang sinabi mo na. Hindi yung kailangan nandito na tayo. I badly miss you and wanna talk you in bed. As your husband, pwede bang kapag kasama mo ko? Pwede bang sa akin lang attention mo? You know, kahit ayaw sa akin ng tita mo, hindi kita pinagbabawalan na pumunta doon. Pero bilang asawa mo may obligasyon ka rin sa akin. Ani ako rito. Pasensya na, hindi na mauulit. Pangako babawi ako sa'yo. Mangiyak-iyak nitong sabi. Hindi ko alam kung gaano kalala ang sakit ng tiyan nito at bakit ganito siya kalungkot. Ayoko naman siya na gamitin ng ganito. Gusto ko ay pareho kaming nasa mood. Kaya naman nang lumuhod to sa harapan ko, ay tinangkang buksan ang zipper ko at inawat ko ito. No need, Elizabeth. I lost my appetite. Maybe we can do this another day
When you're in the mood, stand up. Inalalayan ko tong tumayo at sinubukan na hindi ipahalata ang inis ko. Ipapahatid na lang kita sa driver. Tinalikuran ko na ito at nauna nang lumabas. Samantala, talagang umuwi nga sa kanila si Elizabeth at naiwan naman akong bad trip. Sumabay pa tong si Cassandra na sunod-sunod ang pagtawag. Dahil gusto ko ring malaman kung bakit gano'n na lang tumakatingin sa akin kanina, ay minabuti kong puntahan siya ngayon. Hindi ko sinagot ang tawag niya, bagkus dali-dali ako nag-drive at pinuntahan siya sa apartment na tinitirhan niya ngayon. Apartment na pagmamay-ari ko. Pagdating ko doon, ay agad naman akong nakapasok sa loob dahil may duplicate ako ng susi. Pagdating ko sa loob, ay natatnan ko ito na may hawak na kupita na sa tingin ko ay wine ang laman. Kaagad ko siyang nilapitan at hinalikan sa pisngi. Hindi siya nag-react sa ginawa ko, bagkos ay slim-sim pa nito ang laman na alak na hawak niyang baso. Napaupo ako sa gilid niya at hinilot ang sentido. Ngayon ko nararanasan ang sumakit ng ulo. Why are you getting drunk? Kanina, I saw you arrive at the mansion but you didn't go in. Are you mad at me? Dito na niya ako nilingon. Bakit hindi ako maglalasing? I saw you earlier with your pretend wife. You were so sweet, and it seemed like your looks at each other were really genuine. Kung ganun, nakita mo kami noong sinundo ko siya? Nagseselos ka? Ani ako rito. At bakit di ako magseselos? Ako ang girlfriend mo. Ako ang mahal mo. Pero iba ang palagi mong kasama. Parang ako pa yung nangihingi ng oras ngayon, Lorenzo. Hindi mo naman sinabi sa akin na maganda at di hamak na batang babaeng pinakasalan mo. Hindi mo maaalis sa akin ang mag-isip ng kung ano-ano. Natatakot ako na baka mahulog ang loob mo sa kanya. Hindi ako nakakibo sa sinabi nito. Hindi ko rin alam kung kukunin ko na bang pagkakataon na to para aminin rito na si Elizabeth na ang mahal ko ngayon. Wala kang dapat na ikabahala, Cassandra. Kung talagang naniniwala ka at titiwala ka sa akin, hindi ka magkakaganyan. Alam mong kaya ko siya pinakasalan, ay para pa rin sa ating dalawa. Huwag ka namang ganyan mag-isip. Kaunting tiis na lang. Pag-aalo ko rito. Oo, naging mahina ako na aminin kay Cassandra ang totoo dahil umiiyak to sa harapan ko ngayon. Naduwag akong sabihin sa kanya na nalipat na sa ibang pagmamahal ko. Siguro may part din na tinitimbang ko pa rin ang pagsasama namin. Na baka nalilito lang ako sa ngayon dahil nga mas madalas kong kasama si Elizabeth. Na baka hindi pagmamahal ang nararamdaman ko kay Elizabeth. Ayoko rin namang sayangin ang pinagsamahan namin ni Cassandra. Nalilito na talaga ako. Hindi ko naman ginusto na maging dalawa sila sa puso ko. Alam kong pareho ko sila masasaktan sa huli. Pero anong gagawin ko kung sa ngayon ay hindi ako makapili sa kanilang dalawa? Tumingin ka sa mga mata ko, Lorenzo. Mahal mo ba talaga ako? Tiningnan ko siya sa mata at sinagot ang tanong niya. Oo, mahal kita, Cassandra. Mahal na mahal. Kaya tama ng pagsaselos mo kay Elizabeth. Mas maganda ka sa kanya at wala kang dapat na ikabahala. Ayusin natin ang gusot na to. I'm sorry. Tahan na. Niyakap ko siya at hinaplos ang likod. At muling hinayaan ko na naman na isipin nito na ganun pa rin ang nararamdaman ko para rito. Hindi ko pa kayang putulin ang ugnayan namin dahil siya pa rin si Cassandra at siya ang babaeng una kong minahal. I always believe in every word you say, Lorenzo. Sorry kung nag-overact ako. Hindi mo naman ako masisisi. Ayoko lang na maagaw ka ng iba sa akin. Mahal na mahal kita. Sa pag-uwi ni Elizabeth sa bahay ng tita Elsa niya, ay siyang naabutan niya na tila nag-aagaw na ng hininga ang matandang dalaga. Wala si Kim dahil lumabas ito upang tumawag ng tulong. Tita, lumaban po kayo. Dadalhin kita sa ospital. Sa nakita niya na itsura ng kanyang tita, ay agad siyang nagpanik. Pilit niya itong binuhat palabas ng bahay. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw niya sa mga dumadaan na sasakyan.
Desperado na siya na makahingi ng tulong sa pamamagitan ng pagsigaw. Mabuti na lang at may isang magarang sasakyan ang huminto sa kanilang harapan. Breeze, nakilala niya agad ang mukha ng lalaking bumaba mula sa sasakyan. Breeze POV. Papunta sana si Breeze sa kabayanan para magpakita sa isang kaibigan. Nang may madaanan siyang nasumesa niya sa humihingi ng tulong. Hindi naman siya nagdalawang isip na hintuan ang mga ito para tulungan. Sa kanyang pagbaba ng sasakyan, ay hindi niya inaasahan na isang pamilyar na mukha ang siyang humihingi ng tulong ngayon. Ang asawa ni Lorenzo. Elizabeth? Hindi siya makapaniwala na magkikita muli sila at sa ganitong pagkakataon pa. Hindi man niya lubusang maintindihan kung anong ginagawa ni Elizabeth sa ganitong lugar at kaano-ano niyang kalong-kalong na babae. Inuna niya pa ring tulungan ang mga to. Salamat. Kailangan natin magmadalit-madala si tita sa ospital. Wika ni Elizabeth na halos umiiyak na sa pag-alala. Just relax. Akong bahala. Bibilisan ko. Nasagot na ang katanungan niya. Tiyahin pala ni Elizabeth yon, kaya naman naaawa siya para rito. Nang makarating sila sa ospital, dali-dali siya at siyang bumuhat rito hanggang sa entrance ng hospital. Sinalubong naman agad sila ng mga staff doon at kaagad na isinakay ang matanda sa stretcher at ipinasok sa emergency room kung saan hindi na sila pwede niyang sumunod. Hinang-hinya si Elizabeth sa nakitang kalagayan ng kanyang tiyahin. Napayakap na lang siya kay Breeze habang umiiyak. Kaagad namang hinaplos ang binata ang likod niya. Hindi ko kaya. Hindi pa ako nakakabawi sa kanya. Ang laki ng pagsisisi ko dahil inuna ko kasiyahan ko. Wika ni Elizabeth habang patuloy na umiiyak. Tahan na. Talagang ganun talaga ang buhay. Wala namang magagawang pagmumukmuk mo. Magpakatatag ka. Salamat, Breeze. Salamat at dumating ka. Pasensya ka na kung nabala pa kita. Walang anuman, Elizabeth. Nang humupa ng emosyon ni Elizabeth, ay inalalaya siya ni Breeze na maupo sa gilid. Patuloy lang siya sa paghikbi. Pinasandal siya ni Breeze sa balikat habang sila'y nag-aantay mula sa labas ng emergency room. Hanggang sa makalipas ng isang oras, ay lumabas na ang dalawang doktor mula sa ER at hinahanap ang bantay ng pasyente. Ako po, wika ni Elizabeth sabay taas ng isang kamay. Binabasa nilang emosyon ng doktor. Huminga muna to ng malalim bago nagsalita. Good news, na-revive ang pasyente. Kaya lang ay kailangan siya maoperahan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ay bibilang ka na lang ng ilang araw at babawian din siya ng buhay. Dito na nawala ng lakas ang tuhod si Elizabeth. Hindi siya handa para rito. Dok, kung ano po mas makakabuti sa lagay ng tita ko gawin niyo. Okay. Kailangan niyo maghanda ng malaking pera para sa operasyon. Kailangan niyo magbayad na muna ng kalahati. Mga magkano po bang kailangan naming i-down? Aniya sa doktor. Mga 3 milyon. 3 milyon? Sige po, tatawagan ko lang po yung asawa ko. Narinig ni Breeze ang pag-uusap ng doktor at ni Elizabeth. At sa pagkakaintindi niya, ay kailangan ng maisagawang operasyon. Nang makita niyang kinuha ni Elizabeth ang cellphone sa bulsa, ay agad niya itong pinigilan. Ako na magbabayad. This is emergency at kailangan na maoperahan ng tita mo. Biglang nanlaki ang mga mata ng babae. Pero, it's okay, Elizabeth. Pero malaking pera yun. Hindi, ganito na lang. Babayaran na lang kita kapag natawagan ko na si Lorenzo. Okay. Para maoperahan kaagad ang kanyang tita Elsa, ay tinanggap ni Elizabeth ng alok ng binata. Si Breeze ang nagbayad ng 3 milyon na paunang bayad sa ospital. Abot-abot ang pasasalamat niya rito. Hindi pa rin umaalis si Breeze kahit na dumating ng si Kim. Agad niya itong pinakilala sa binata. Kim, siya si Breeze. Siya ang tumulong sa akin na magsugod kay tita dito. Kilala ko siya. Siya si Ginoong Breeze Cruz, ang anak ng bagong gobernador. Wika ni Kim at pagkatapos inilahad nito ang kamay para makipagkilala sa binata.
Ikinagagala kitang makilala, Kim. Habang nag-uusap ang dalawa, ay kinuha ni Elizabeth ang pagkakataon para saglit na tumalikod para tawagan si Lorenzo. Nahihiya na kasi siya sa binata dahil may 3 oras na silang magkasama. Hindi man sigurado na bibigyan siya ni Lorenzo ng ganoong kalaking halaga ngayon, ay paulit-ulit niya pa rin na sinusubukan na tawagan ito. Maya-maya ay nanawa na siya sa pagtawag sa asawa. Muli siyang lumapit sa dalawa na bagsak ang balikat. Hindi sumasagot ng asawa ko. Paano yan, Brice? Nakakahiya na talaga sa'yo. Ayos lang ba na bukas na lang kita bayaran kapag nakahiram na ako ng pera sa asawa ko? Napangiti ng nakakaloko sa Brice na narinig. Hiram? Pag-uulit niya. Bakit ka naman manghihiram? Mag-asawa na kayo. Hindi naman kumibo si Elizabeth, kaya agad na nakabawi ng salita si Brice. Okay, I get it. I'm sorry. Okay, ganito na lang. Bayaran mo na lang ako kung kailan mo kayang bayaran. In one condition. Kondisyon? Anong kondisyon? Hindi ka pa kumakain buhat kanina. Baka ikaw naman na magkasakit niyan. Ang mabuti pa, samahan mo na lang akong kumain. Oo nga, Elizabeth. Ako na muna magbabantay dito. Sige na, kumain na muna kayo. Pagsingit ni Kim sa kanilang usapan, tatanggi sana siya dahil para sa kanya ay hindi maganda makita sila ni Brice sabay na kumakain sa labas dahil may asawa siya. Pero dahil kumalam ng malakas ang tiyan niya na narinig pa mismo ni Brice, ay wala na siyang nagawa nang hilahin siya nito palabas. Let's go! Kanina pa tayo magkasamang dalawa, kaya wag ka nang mahiya. Pinagbuksan pa niya ang babae ng pintuan ng kotse at saka naman siya sumakay. At dahil hindi siya basta-basta dinadala sa isang fine dining restaurant si Elizabeth, habang kumakain ng dalawa, wala silang kaalam-alam na nagkaroon ng problema sa ospital. Pagkaalis nila, ay biglang inatake sa puso si Elsa, kung saan ituluyan na rin tong bumigay at binawian ng buhay. Isang tawag lang mula kay Kim ang kanilang natanggap at pinabalik sila dito sa ospital. Hindi na sabi ni Kim na wala na si Elsa, kaya naman na halos mawala ng malay si Elizabeth na malaman na wala na ito. Mabuti na lang at hindi umalis sa tabi niya si Brice. Itong umalalay at tumulong sa kanila. Hanggang ang kanyang asawang si Lorenzo ay walang kaalam-alam sa problemang kinakaharap niya ngayon. Kinabukasan, sa dating flower shop ibinurol ang matandang si Elsa. Si Kim at si Elizabeth na ang nag-asikaso sa burol. Halos wala pa siyang tulog ngayon. Si Brice naman ipinauwi na niya dahil sobrang nahihiya siya rito. Makailang ulit pa rin niyang sinubukang tawagan ng asawa, ngunit hindi pa rin to sumasagot. Habang sa kabilang dako, ay hindi magawang makasagot ni Lorenzo sa mga tawag ng kanyang asawa dahil sumama sa opisina niya si Cassandra. Ayaw niyang makaramdam ng selo si Cassandra kay Elizabeth dahil tiyak na pipilitin siya nito na makipaghiwalay na rito. Wala itong alam sa totoong namamagitan na sa kanila ng asawa. Kahit bantay sarado siya ni Cassandra, ay humana pa rin siya ng paraan para masagot ang tawag ng kanyang asawa. Habang nasa loob siya ng CR ng kanyang opisina, ay dito niya tinawagan si Elizabeth. Bakit ganyan ang boses mo? May problema ba? Bungad niya rito nang mapunan niya ang garapal na boses nito. Wala na si tita. Iniwan niya na ako. Kailangan ako ni tita hanggang mailibing siya. Sorry, hindi pa ako makakauwi sa mansyon. Ganun ba? Huwag ka nang umiyak. Mamaya pupunta ako dyan. Kaya mo yan. Huwag mo akong isipin. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Salamat. Anito sa kanya. Alam niya na kailangan siya doon ni Elizabeth. Ramdam niya ang matinding kalungkutan sa boses nito. Kaya naman nagawa niya magsinungaling kay Cassandra na kunwari ay may emergency meeting siya sa malayong lugar. Mga 6:00 ng hapon dumating si Lorenzo sa burol ni Elsa. Unang gabi pa lang ng burol, ngunit napakarami ng tao. Kaya naman nahirapan siya makita mula sa labas ang asawa.
Naisip niya na tawagan ito para ipaalam na nasa labas na siya. Ngunit bigla niya nang ibinaba ang tawag na makita niyang isang magarang sasakyan na huminto sa di kalayuan sa pinagbuburulan. At nagulat siya na makilala ang mukha ng lalaki na bumaba mula sa sasakyan. Breeze? Alam niyang anak ng bagong gobernador si Breeze. Ngunit hindi niya naisip na pupunta to sa burol na katulad ng ganito. Siya kasi ay never niyang nagawa ang magpunta sa mga lamay. Pero itong si Breeze ay napahanga siya rito. May dala kasi mga bulaklak ang mga kasamahan ni Breeze at mga sako-sakong bigas. Okay na sana at hangang-hanga na siya rito. Kaya lang ay bigla siyang natigilan matapos niya makita ang kanyang asawa na sinalubong ang bagong dating na si Breeze. Nagbeso pa ang mga ito at nagyakap bagay na ikinainit ng dugo niya. What is going on? Agad siyang nakaramdam ng selos sa nakita. Kung tititigan kasi ni Breeze at si Elizabeth, ay akala mong matagal na magkakilala. Nag-abala ka pa, Breeze. Sobra-sobra ng mga inaitulong mo. Nakakahiya na talaga sa'yo. Aniya rito. Isipin mo na lang na padala ng gobernador ang mga yan para hindi ka mahiya. Ikaw talaga? Para kang iba. Asawa ka ni Lorenzo kaya naman hindi ka na iba sa amin. Naku, salamat ha. Hayaan mo. Ipapaalam ko kay Lorenzo ang lahat ng kabutihan mong to. Speaking of Lorenzo, nagulat na lang ang dalawa na biglang lumitaw sa likuran nila si Lorenzo. Blankong ekspresyon nito at hindi man lang bumati sa lalaki. Elizabeth, we have to talk. Follow me.